Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So April 22nd na po dito sa Northern America, particularly dito po sa lugar ng California, West Coast o Pacific Standard Time. So ngayon po ay sa oras na ito is almost 8:45 at kami po ay sobrang init. Aabot po kami ng 101 degrees Fahrenheit. Kaya yung aircon, kung sakaling may maririnig kayong ganun, 24/7 na po yan. Nako, dead ball na naman tayo sa taas ng kuryente. Yung babayarin. Pero ganun po talaga, no? Iris what iris, no? Kung puro na lang tayo reklamo, baka maging ugly tayo tulad ng sabi ng ating Ninang Lisa. So, tingnan nyo tong short ko, mukhang sobrang lumaki na. No? Laki ng ipinayat natin. UCD po ito, University of California, Davis. Bigay po ito nung anak ko na nag-graduate dyan sa UC Davis. No? Dyan po sa Northern California, closer sa Sacramento. Okay, pag-uusapan natin at bibigyan ng opinion at reaction ay ito pong nagaganap dyan sa West Philippine Sea. At ganun din po, meron pong binigyang pansin ang ating AFP tungkol dyan sa mga Chinese militia vessels. Ganun din po, bibigyan natin kayo ng mga katarantaduhan ng mga inchik. At ano po ang gustong mangyari ng Chinese government. Mukhang sila. Medyo gusto nila humina ang tension. May gusto silang gawin. No? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa ating mga channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers. Ang latest po na nag-send sa atin ng kanilang blessing ay ang ating kaibigan. Matagal na po nating kaibigan yan. Si Miss Ilocana Kana, sa ating pong isang video premiere, ay siya po ay nagpa-super stickers ng $4.99. Maraming salamat sa iyo, friend, ha? Ilocana Kana. Ganon din po kay Miss Kaluyal Wanabet at sa lahat po ng mga tumutulong sa atin sa pagmo-moderate sa ating chat box during video premiere. Meron po nagre-reklamong isang follower natin na sobrang haba daw ng ating mga shoutout. Pasensya na po kasi po dumadami po ang ating subscribers, followers at lahat sila gustong ma-recognize. As much possible kung pwede natin ma-recognize lahat, gagawin natin, ano. Pero yung mga nanghihingi lang po ng mga shoutout, no? Yun ang ating gagawin, no? At tayo po yung magpapasalamat, be grateful sa mga tumutulong sa atin tulad ni Marie Chris Hernandez, si Elora Liz, si Ai Chang, si Miyu, si Kaluyal Wanabet, si Kaluyal Senchang, si Kaluyal Milestan, Kaluyal Alex Andrade, Kaluyal Beth Ariola, si Miss Beth M. Nakakasabay po natin yan. Hindi ko po alam kung taga saan siya, pero nakakasabay ko po siya sa mga live. Si Lady Net, no? Isa nating member yan. Sino pa ba? Si Trexie Villa, nagla-live yan. Si Mami B, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, Ilocana Kana, Ninita Omali, Nilda Arceo, si Lola Carclea na laging nagre-replay, active na active sa pagre-replay. Si RN2 cents, si Lulu, no? Hindi nyo lang napapansin, laging nandyan si Lulu, si Samdi na palitaw, si Alibugha, si Mami Peng, no? Si Hattori, Danny Reynado. So, pasensya na, dami talaga ninyo si Malditang Lola, Mami Lu Parkour, Jean Jagers, Lorna Rafael, Horatio Pantalia, no? Dami mga kababayan, pasensya na yung hindi ko mababanggit. Si Red, no, yung palaging nagbibir at pizza na taga Boston. Yung po muna, nako, baka magre-reklamo na naman kayo. Wag na kayong magreklamo, pagbigyan nyo na para ma-recognize kayo. Ang gusto nyo na lang siguro, i-shout out ko na rin kayo. Wag na kayong magreklamo, pagbibigyan natin kayo. Pero yung you will suppress me not to do the shout out, ayun po kasi
yung isa sa mga perks. Lalo na sa mga member. Pero yung ibang member po ayaw magpa-shoutout because they want their privacy. At also, shoutout din kay Kai, yung kasamahan ni ating friend na si Elora. Inutusan talaga. Inutusan ni Elora na pumunta ka doon kay Toki sa premiere niya dahil wala si Elora. Pasensya ka na Kai ha. Dami ko ng kaibigang Kai. May 2 akong kaibigang Kai dito. Isa ka pa. 3 na kayo. Sige, humayo kayo at magpakarami. Pero wag naman puro Kai ang pangalan nyo. Kakay-kayin ko kayo. Pasensya na po. Shout out kay Kakopi. Kakopi. Namimiss natin ng LS ni Kakopi kaya ako ay magkakapinalag. Ganon din kay Banat Boy. Banat Boy, wala. Hindi na ako makapanood ng live mo. Nagbago ang oras mo. Kay Alibugha. Ay, nabanggit ko na yan. Kay Alibugha. Okay, kay Munting Tinig. Ayan, nanonood yan. Spy yan sa akin. Spy si Munting Tinig. Spy. Ano bang ginagawa nito kasi ngayon? Okay. Sige, friend. Tuloy mo lang yan. Okay, yan po yung mga sinusubaybayan nating mga government vloggers. Hindi PBBM vloggers kasi hindi naman sila binabayaran ni Pangulong Bongbong Marcos. We are pro-admin. No, we want to debunk all these dede shits. Okay? So, wag niyong iisipin yung pag nagpo-pro-admin na bayad eh. Yung tulad ng naratiba ng mga idol nyo. Kayo, yung mga idol nyong mga anti-Marcos admin, sila bayad kasi pinatunayan yan ni Nino Barsaga. Kasama pa pala si gwapong-gwapong DJ Byron Music and Topic TV. Subaybayan nyo po yan. Mahusay po na bata yan. Magaling yan. Lalo na sa mga diba-dibate. Okay, si Trunks React Channel. Pinanonood ko rin yan. Okay, yun na. Tama na. Haba na. Nako, baka maboring na kayo. No? Umpisa na natin ito. Sa balita ng Manila Times, ito na po yung katotohanan at realidad na kung saan nagsimula na po ang balikatan 2024 ng 16,000 US and Philippine troops. Ayan po ang sabi sa The Manila Times. Kasi 22 po yan kahapon sa ating bansa hanggang Mayo Agis. No? Okay, so ito po ang sabi dito. Ano ba ang purpose nito? Balikatan 2024 aims to bolster collaboration and readiness across a range of critical areas. Ayun po ang sabi ni Colonel Michael Logico, Balikatan 2024 spokesperson. That includes external defense, cyber defense, counter-terrorism, humanitarian assistance, disaster assistance, and capacity building. So, isa sa mga kasama natin dyan na maglalayag na meron din silang naval ship, ang France. Pero ang sabi ng France will join the group but will only navigate on the edge of the Philippine Exclusive Economic Zone. Nandun lang sila. Siguro ito yung 200 nautical mile. Nandun sila sa 190 nautical miles ng ating EEZ. For operational security reasons, I will not reveal the exact route of the group sail. Just know that we will be originating from Palawan and we will be doing it within the bounds of our exclusive economic zone. Ayan po ang sabi ni spokesperson Colonel Logico. No, actually, start sila sa Palawan. Sabi nga ng ating friend dyan na taga Palawan, no, hindi po si Kai. Yung nagsabi sa kanyang pumunta ka doon kay Tokis. Si Elora. No, taga Palawan po yan sila, no? At shout out po sa social media department ng inyong kung saan man kayo nagtatrabaho diyan. At shout out po sa lahat ng taga Palawan. So sabi naman ni Colonel Logico, start sila sa Palawan, sabi nga ni Elora, Brad, busy kami dito. Ang daming mga eroplano, barko. Ay, come on, busy po si Elora kaya hindi siya makapunta sa ating premiere at pinapunta niya si Kai. Parang hindi naman busy si Kai, di ba Kai, no? Pati mo sinabi kay Elora, Madam, busy din ako. Naintindihan naman ito kasi alam ko naman talagang busy kayo. I will not make tampo-tampo. Pag si Ai-chan yun, magtampo na ako. Di ba, Ai-chan? Okay.
The Japan Defense Force was supposed to join the Maritime Cell but did not respond to the AFP invitation on time. Kasi nga po, mukhang 2025 na lang sila. Okay, so yan po, start sila ha. Hindi ko na sasabihin dito. Ay sus mio, ang dami palang US forces, 11,000 plus 5,000 lang yung sa atin. Ay nako. Actually, lahat po yan in different areas of our country. Kasi ang dami nung sinabing kung ano po yung gagawin nila, no? Hindi lang yung magsisail dyan sa ating West Philippine Sea. No, binasa ko po sa inyo yan. Hindi ko na po babasahin yung nasa baba as long as nasabi natin nag-start na ang balikatan 2024. Ngayon, maraming nagre-reklamo dyan. Alam nyo na kung sino. Yung mga progressive group, Makabayang Black. No, nabasa ko po yan, si Gabriela Party List Representative, no? Ano daw yan, naghahanda sa gera, no? Tapos yung si Bayan muna, I don't know kung si Colmenares yun o si Sarate. No? Ganon din na sinasabi nila. Ewan ko sa inyo. Kung hindi naman maggaganyan ng ating bansa, ano sasabihin nyo? Walang ginagawang pansin sa ganito, sa armed forces. Ewan ko, hindi ko maintindihan tong mga to. Sala kayo sa init, sala kayo sa lamig talaga. No? O eto naman. Manila Bulletin. Hindi ko na po babasahin yung mga pinagsasabi nila kasi I don't want you to be polluted with the negative narrative. Ang gusto natin sa inyo is palakasin natin yung inyong kalooban na may mga bansang handang tumulong sa atin. Makipagsanayan tayo. Kailangan na nga kasundaluhan natin at ibang mga government agencies or bodies na related doon na maging handa, maging updated sa mga makabagong teknolohiya. Itong mga to, kaya itong mga progressive group na ito, yung mga sulsul sa dating gobyerno, ay wag nyong i-improve ang AFP, ay wag yan. Ganon. Ngayon ang nangyari. Di ba sa kakangaw-ngaw nila, kakadikta nila sa mga previous administration, walang nangyari sa ating kasundaluhan, sa ating mga kapulisan. Walang mga modern technologies in terms of AFP defenses and security. Ayun. Even sa security ng ating cyberspace, kulang-kulang ang gamit. Talagang layong-layo tayo. Ano meron tayo? Baka meron pa tayo yung garan. Alam nyo yung single shot na pak, pak, pak. Panoorin nyo yung Band of Brothers. Yung ginamit na baril ni Major Winters doon. Pang, pang, pang. Tapos yung hawak ng kalaban mo, semi-automatic o automatic, wala na. Di ba, Tori? Gunggong talaga eh. Manila Bulletin. Balikatan also strengthens Filipino-American connection. Ayun po yung sabi ng US diplomat. Kasi po, during the opening ceremony, meron po silang opening ceremony. Napanood ko po sa Facebook, official Facebook page po ng National Defense natin. Meron po 37 minutes. Meron pong mga US diplomat na pumunta dyan. An American diplomat on Monday said the annual war games between the Philippines and the United States give the people of both countries the chance to strengthen their ties, which is the backbone of the deep friendship between the two nations. Tagal naman na tayong may friendship talaga. Ikaw naman, sino ba tong US US Embassy in Manila charged the affairs Robert Ewing said the event represents not only the military readiness of the Philippines in the US, but it also embodies the deep-rooted spirit of collaboration and partnership. Okay. While Balikatan is central to achieving the shared commitment to greater interoperability between the two forces, Ewing said it also creates people-to-people connection that have become the backbone of the friendship between two nations. One of the most exciting aspect of the exercise for many of our service members is the chance to experience Philippine culture and see the unique friendship between our nations. For our Filipino-American service members, Balikatan offers a heartfelt homecoming, a chance to reconnect with their heritage. Ewing said for those who do not know the Philippines yet, it is a chance to meet new counterparts, immerse in Filipino warmth and hospitality, and experience Filipino bayanihan firsthand. But Balikatan is not only about seeing the culture as far as people-to-people ties are concerned. Okay. Together, we contribute to disaster response preparedness, humanitarian assistance, and community outreach program. Ayan na po.
Eh kayo naman, talaga naman matagal na tayong may friendship. Kayo lang ang medyo salaula sa amin. Tulad na sinasabi ko mga kabayan, tanggalin nyo na yung interview dyan. Pagpupunta ng US, sayang lang yung pera pag na-reject eh. Oh, kung may kakayahan naman, pumunta ng Amerika, no? Bakit hindi? No, siyempre, airfare. O, kung gagastos dito, eh hindi, ang ginagawa nyo, interview pa eh. O, tapos i-reject ninyo. O, di ba? Sayang naman yung binayad na $120. O, kayo mapupunta yon kay Uncle Sam. O, di ba? Pinagkakitaan nyo pa rin. Eh, pag kayo pupunta mga American citizen, pupunta ng Pinas, oh, you have 90 days, ha? Visa free. Eh, bakit di nyo ganon? Reciprocal dapat, di ba? Symbiotic relationship. Eh, hindi. Di ba? O, kinakastigo ko Amerikano, ha? Wala tayong bias dito. Di sana bigyan nyo rin kami ng visa waiver. Di ba? As long na kaya naman niyang pumunta doon. Di ba? O, pag nagtago ng tago dito, edi ban for life ninyo, yun ang kondisyon. Di ba? Ewan ko lang kung di matakot yung mga yan. Susunod at susunod yan. Kasi ang Pinoy, disiplinado, law-abiding, pag nasa labas ng ibang bansa. Oh, correct me if I'm wrong, di ba, Elora? Kaya, Elora, i-apply mo na yan. Naantay kina Carclea dyan sa LA. I-apply mo na. Inaantay ka ni Lola Carclea, ililibre ka daw yata sa Disneyland. Kapitbahay lang ni Carclea yung Disneyland, no? Sa Irvine. O, eto naman, mga kababayan. Diba, sabi, sa Palawan mag-originate yung balikatan. Eto po, may balita sa Inquirer. AFP, unable to validate alleged Chinese militia ships near Palawan. Paano hindi? Eh, may base sila dyan eh. Tatlong ginawa nila ng military base nila. Sabi lang nila, papahingahan daw ng mga mangingisda nila. Yung pala, pahingahan ng militar nila. Mali yung pagkakaintindi ng mga previous administration. Diba? Oh, lapit lang eh, sa Palawan. Tignan nyo yung how many nautical miles ang layo ng Mischief, Subi, and Pierre Reef. Diyan sa Palawan. Diyan sa ating Kalayaan Group of Islands. Oh, di ba? The AFP on Monday said that it cannot confirm or deny the alleged presence of two Chinese maritime militia ships reportedly spotted some 30 nautical miles from Palawan's coastline on Sunday. O baka nga dyan ganyan lang kalayo. Di ba? Yung ano nga, yung kanilang PLA, di ba, na i-vlog natin to, ganun din, 30 nautical miles lang, palibot-libot dyan sa ating Pag-asa Island. Oh, gago. In a press conference after the opening ceremony of this year's Balikatan exercise, Major General, abay, Major General naman pala si General, eh, no? Ano ba to? 2 stars General? Malapit na siya sa Lieutenant General. Marvin Licodin, exercise director, said he could not validate the report posted by American maritime expert. Ah, si Ray Powell na naman. Ikaw, Ray Powell, ayusin mo to, ah. As to that report, I cannot confirm or deny. Surely, I will say that we will expect some presence of the Chinese side because they have built their structures in these areas. Correct. Palibot-libot lang sila dyan, mga kababayan. Pero sinasabi nga nung spokesperson si Major General Licodin, Sir, salute, Sir, he will not confirm nor deny. Eh baka naman gustong makijoin. I-join nyo na kasi. Di ba? Okay, yun lang, mabilisan. No? Lagi naman sila nandyan. Palibot-libot nga, sabi ng ating friend na si Elora. Ay, nandyan lang sila Tokis. Oh, we can see them. Paikot-ikot. Kasi nga, meron silang military base. Ang pukit na yung mga yan. No? Okay? Ito po, mga kababayan. Naalala nyo yung ano? Yung Chinese national na nahulihan ng maraming baril. Na-i-vlog natin to. Na una, dinideny niya. Sinasabi niya, binigay daw sa kanya yung ganitong motorsiklo, hindi niya alam na yung mga ganong baril. Pero kalaunan, inamin niya na kanya yung mga high-powered guns and ammunitions. O ngayon, eto, may kasunod po na sa kanya, na ulat.
ABS-CBN News, inarestong Chinese nakakuha ng mga baril kapalit ng kutsi. Ayon sabi ng National Capital Regional Police Office, inamin umano ng Chinese national na inaresto noong Abril 14 na nakakuha ito ng matataas na kalibre ng baril kapalit ng sasakyan. Binubiruin mo? Car for guns? Wow! Ang mahal-mahal ng kotse, baka mas mahal din yung mga baril. Aanihin mo yung mga high-powered guns. What you gonna use that for? Are you the one? Ito lang mga kababayan. Ako, xenophobic na dito. I'm just insinuating. Bahala sila kung anong sabihin nila. Kung racist ako, kung ano ako, bahala kayo. Ito na lang masasabi ko sa inyo. Racist ba yan? Sasabihin yung racist ako, kaso niya? Inamin niya? I'm not also, hindi ko naman sinasabing lahat ng mga inchik sa Pilipinas. Yun lang mga gunggong. Ito, ano reason? Bakit siya mag-accumulate ng maraming mga dekalibreng baril? Para saan? For his protection? Di mag-hire ka ng bodyguard. Ba't ka kukuha ng mga mararaming dekalibreng baril? Kaya iisipin ko tuloy, totoo nga sigurong may sleeper cells sa Pilipinas. Because of this freaking idiot na inchik. Ulitin ko, hindi po lahat. Ayun po, base doon sa binasa natin, sinabi po yan ng hepe ng NCRPO na si Major General Jose Melencio Nartates. Dagdag pa ni Nartates, hindi pa na irirehistro ang mga nakumpiskang mga baril na nagamit ng mga ito sa krimen. Nako! If this falls on the blind eyes of their office, kung sinong pinagsumitan, then i-follow up natin yan. Ayos. Ayon kay Nartates, karamihan ng mga Chinese national na naaaresto ng NCRPO ay sangkot sa Philippine offshore gaming. Sa Pogo! Sabi ko na no? Karamihan ng Pogo is just front lang po yan. Para kunwari sugal-sugal, pero meron silang mga bad business dealings. Naalala nyo nga yung na-raid na Pogo dyan sa Pasay na pinuntahan ni, sino ba yun? Si Gatchalian ba yun? O si Villanueva, saka si Hontiveros? Nandun lahat. Peking passport, peking dokumento like birth certificate, IDs. Hindi na nyo yan. Meron pa nga dito ako nakita mga kababayan yung paggamit ng mga inchik sa government, mga fake government IDs na ini-issue ng gobyerno. Hindi ko lang na-save. Di ba? Mga gunggong talaga Nakakaasar Hindi ko lang na-save mga kababayan. Sa iba ko na-save. Di ba? Sipin nyo yan. Sinong hindi mapaparanoid dyan? Sinong hindi magiging xenophobic itong mga inchik? Nahuhuli sila. Okay? Labas tayo dun sa kriminal na yun. Eto po, isa na naman nakagaguhan ng inchik. Maalala nyo, meron akong vlog about their mga Chinese illegal immigrants. Biruin nyo, ang daming kwarta ng mga yan. Mag-illegal immigrants galing ng China, babagsak ng South America, and they gonna do the on-foot travel. Meron silang do-it-yourself guide. Gawa talaga. Sabi nga, dito puntahan nyo tong website na to. Ito yung mga proseso paano mag-illegal immigrant sa US. Iyan. Biruin mo, mamamasahe ka, punta ka South America, tapos magbabayad ka ng mga coyotes ba yung tawag doon? Yung mga mag-guide sa inyong mga, para ma-cross border kayo. Ang bagsak niyan, South America Minsan sa Colombia nga, dumadaan sila sa mountains of Colombia. Sabi sa report ngayon, pagdating dyan sa border, Arizona, California, or Texas, magpapatihuli yan sa border patrol. Tapos magsisik ng asylum. Ngayon, ang sabi dito, sa latest report po ng Fox, Fox News, via Yahoo News, April 20. Ayan po, ICE Chief, yung ICE, Immigration and Customs Enforcement, dito po yan. Nasa Department of Homeland Security yan. Says this foreign adversary isn't taking back its illegal immigrants. Ayaw tanggapin ng bansang ito ang kanilang mga illegal immigrants. Sinong bansa yan? Ito. The head of Immigration and Customs Enforcement told lawmakers this week that China
is one of the top 3 countries he has identified as not doing enough to receive their illegal immigrants. Just as the number of Chinese nationals has increased dramatically at the southern border. O ayan. Ha? Ito daw po yung mga iba pa. Meron daw Bhutan, saka Cambodia. O, tatlo sila magkakapit bahay yan. Yung Bhutan, one of the smallest country yan, nandyan yata yan sa baba ng China. Yung Cambodia, katabi niya, ang Vietnam. O, di ba? Grabe bakit ang daming inchik? Alam nyo ba kung ilan na ang mga illegal na inchik? Ha? Sabi dito, according to Customs and Border Protection, in the first 6 months of fiscal 2024, which began in October, kasi ang fiscal year po ng federal government dito sa United States, it starts at October, hindi po yung January. Ha? So meron na silang 3 months, plus hanggang March. 6 months yan. Chinese national, ilan? Crossing illegally is 24,296. Biruin nyo? O akala ko ba maganda economy ninyo? Why you're sending your nationals here in the United States? What's the reason? Ano? Ito ba lahat parang economy lang ang reason? O maybe some of them are what? O, diba? Meron pa nga dyan mga kababayan. Ha? Isingit ko lang. O ito, may link dito sa report na ito. Chinese illegal immigrant arrested after driving onto military base in California. Nag-drive siya doon sa military base. Diyan sa sentro, yari ka dyan. Pag hindi ka nag-stop dyan, tirahin ka dyan. O bakit ko po alam? Kasi yung tito ko, retired, papasok kami dyan sa naval base. Siya ang sponsor namin. May sentro yan. Check ng ID yan. Kung totoong military yung driver o yung sakay. Alam din nila Hattori yan. Nako, buti na lang, di siya pinagbabaril. Yun, tinon over siya sa Department of Homeland Security, sa Border Patrol. Yung sasabihin niya, no speak English. Di ba, Mami Mighty? Manang Mighty Baisa? No, habla Espanyol, si. No, name, si. You, yes, me. Naalala nyo yon? Yung rush hour 2 or 3 yon. You, me, yes, me. No, I'm talking to you. Yeah, yes, me. Tapos sabi ni, si Chris Rock ba yun? O si Chris Tucker. Do you understand the words coming out from my mouth? Pasensya naman mga kababayan. Ako medyo nasasaktan kayo. Pasensya na. No? Mga luko-luko tong mga to. Almost 25,000 na sila. 6 months pa lang yan ng 2024. Fiscal year. Now, eto. Tapos tayo doon. China na tayo. Itong last 2 article natin about China ulit. No? Sabi po sa GMA News Online, litis yan China in West Philippine Sea, not an issue. Iplo followed, says PH General. Kayo po ba? Base na lang dyan sa title. Mag-a-agree ba kayo? O mag-disagree kayo? O i-rebattle nyo pa tong sinabi ng Philippine General natin? There will be no problem with China's presence during the Philippine-US maritime exercise in the West Philippine Sea as long as international law is observed. Ayan po ang sabi ng exercise director ng Balikatan. Sino po yan? Di si Major General Marvin Licudin. As to that report, I cannot confirm or deny. Yun nga pong yung mga Chinese kanina. No? Basta daw, wala namang problema as long as Chinese will follow the international law order. Diba? If they know how to adhere to the international law, there will be no conflict. There will be no, you are like this, yung mga warning. Diba? Okay? Ang tanong, a-abide ba dyan ng China? Malamang, ayaw din nila ng confrontation. Buti ka, 11,000 nandyan. Tapos yung mga, may 14 observers, mayroon pang French Navy. French or Australian Navy. No? Nakalimutan ko na po Now, to the last article, pahapyaw lang para at least alam nyo ang latest balita. No, ito, latest din to. Ano ang sabi ng China? Kasi talagang tumitindi po yan. Biruin nyo, pupunta pa yata si Blinken dyan para kausapin sila.
Ano sabi ng China ngayon? China is committed to resolving maritime disputes through talks, official says. Ayun naman pala. Yan yung ulat sa GMA News, no? Gusto rin naman pala nilang magkaroon ng resolba yung marital dispute sa pamamagitan ng talkies-talkies. O talkies-talkies na naman, verbal agreement. Walang kasulatan, di ganun pa rin. Diba? Nang show pa, China remains committed to resolving maritime disputes with other countries through a dialogue but will not allow itself to be abused. Paano kayo i-abuse? Ha? Ayun ang sabi ng kanilang senior military official. Okay? The sea should not be an area where countries can flex their gunboat muscles. Ano pala? Water cannon. Ganon. Sige, water cannon lang. Okay lang. Di maglaro na lang tayo ng Nerf gun. Yung mga water gun na lang, di ba? O kaya malaking hose. Magdala na lang kami ng hose ng bombero. Di ba, Robin Padilla? Palagyan mo na lang ng hose ng bombero yung mga unay sa Maywan. Reality has shown that those who make deliberate provocations, stoke tensions, or suppose one side against another for selfish gains will ultimately hurt themselves. Kayo nga yung may selfish gains Ano yon? Gusto nyo kunin lahat. Inangkin nyo. Tapos sasabihin nyo, hindi naman inaari na amin ang buong South China Sea. Para kayong si Tamilmil Actions speaks louder than words. Yung sinasabi ninyo, kontra doon sa ginagawa ninyo. Paano kayo paniniwalaan? Diba? Sabi nyo, hindi nyo ang entire South China Sea. Pero ano yung dinrawing yung 10-dash line? Halos salikan nyo na yung Palawan, Zambales at Norte namin. Mga gunggong pala kayo Halos angkinin nyo na rin yung exclusive economic zone ng Vietnam Diba? Hindi ba yun ang entire South China Sea? Sinungaling si Wang Wenbin. Ngayon tapos gusto nyo through talks or dialogue? Yung dialogue at talks dapat ilagay sa dokumento. Diba? Ayun ang sabi ni Tolentino All agreements should be in paper base sa Vienna Convention para at least kung may nag-violate doon sa agreement, they will be at fault. Kaso ayaw ng China Mapapahiya sila. Bakit? Kasi may dokumento na tayong hawak na 2016 arbitral ruling which is in favor for us. Ngayon, ayaw nilang sundin. Tapos gusto nyo another talks? What kind of talks? Talkies. Di ba, Kai? May bago tayong favorite, Ai Chang. Di ba, Kai? Nilagyan lang ng K, yung pangalan mo ay I with a K. Magbesi-besi kayo, no? Hi, K. What's up, I? Sige, pagsamahin natin. Kai. Yari naman si Kai dito sa kasi Ai Chang nakakuha na. Ang bilis natin kumuha ng alibugha. Ang bilis. Ito si alibugha, siya ang master ng mga ganyan Baka may hawak ka ring baton, alibugha. Mami B, tanong mo kung may hawak na baton si alibugha. Kasi master O di ba mga kababayan? Palagi gusto nila dialogue. Talks. Parang kasi talkies Ang daldal nyo no? Ilagay nyo yan sa dokumento. O diba, dialogue and talks equals document. Correct? O mali? Kaya nga, gusto nyo pala ng kapayapaan Why not? Ito na lang. Go back to the table, sort it for yourselves, no? And abide with that ruling. Ganon lang yan. Bakit kasi ayaw yung ibigay sa amin yung aming exclusive economic zone? Kasi doon sa ating 200 nautical miles, yung sinasakupan yan, sinasabi ko sa inyo, dyan sa recto bank na yan, no? Recto bank o reed bank na yan, Elora, tama mo ako, nandyan po ang napakaraming natural gas at barrels of oil na i-vlog na natin yan. At hindi lang yan, nandyan pa yan sa ibang parte ng ating West Philippine Sea. After na mag-research na pag-alaman ng China, putik, it will last for how many decades? Come on, let's draw our line.
Weh, di ba? Mga hudas, makikipag research, joint research, maritime research. Tapos nung nalaman gano'n ka na, bigla na lang, uy, amin yan ha. Di ba? Nasaan doon yung pagiging friends? Di ba? Para kayong friends with benefits, but you tridor your friends. Di ba, Ninang Lisa? You tridor your friends. Di ba may tridor na friends dyan? Si Tammy. Oh, tawag ko ngayon kay Sarah, hindi na Sarah. Tammy. An English version of what? Tamilmil. O kayo po, ano pong masasabi nyo dyan, no? Nag-start na po ang balikatan. Yung mga kagaguhan ng Chinese national, sinabi rin ng AFP na they cannot confirm nor deny the presence of Chinese maritime vessels during the balikatan exercise dyan sa West Philippine Sea. And eto nga, yung China, sinasabi nila na gusto nilang bumalik sa dialogue or talks about the peaceful operations or para mapahupa ang tension dyan sa West Philippine Sea or the so-called South China Sea. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.